mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sabi nila, ang kasal daw ang simula ng happily ever after. Ganun din ang naging akala ko nang mag-isang dibdib kami ng asawa kong si Gary. Sa paningin ng marami, napakaswerte ko. Si Gary ay isang operations manager sa isang malaking kumpanya. Matalino, masipag, at isang huwarang provider. Pero ang hindi nila alam, ang pangarap kong buhay na puno ng simpleng dates tuwing weekends at sabay na panonood ng pelikula bago kami matulog ay dahang-dahang nilamon ng mga overtime at out-of-time assignments ni Gary. Ang aming bahay na dapat ay puno ng tawanan ay naging isang malamig na museo ng mga mamahaling kagamitan. Habang lumilipas ang mga panahon, ang dating lambingan namin ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga oras na dapat ay para sana sa amin lang, ay ninakaw ng asul na liwanag ng kanyang laptop screen, kahit lampas 10:00 na ng gabi. Hindi ko masasabing wala na itong pagmamahal sa akin. Pero parang natabunan na ito ng trabaho at pagod. Kaya naman, para tuloy kaming nagmistulang mga makina na lang na sumusunod na lamang sa isang nakakapanghina na routine. Sa bawat pag-alis ni Gary, ang tanging iniiwanan niya ay ang kanyang credit card at isang maiksing text. "Sorry Han, I'll be home late. Don't wait for me." Kaya naman, magkasama nga kami nito sa iisang bubong. Pero pakiramdam ko ay mag-isa lang ako. Dahil naman sa labis na pagiging abala ni Gary, nagpasya siyang kumuha ng personal driver para sa akin. Ayaw raw niya kasing mahirapan ako sa biyahe papunta sa opisina. Doon tumating sa buhay namin si Mang Lucio. Tahimik, masunurin at laging on time. Pero sa likod ng kanyang pagiging profesional, tila may iba siyang misyon. Hindi lang siya basta driver. Siya ang naging mga mata ni Gary sa bawat galaw ko. Sa bawat paghatid at pagsundo niya, nararamdaman kong hindi ito paggalinga, kundi isang paraan para masiguro ni Gary na kahit wala siya, kontrolado pa rin niya ang mundo ko. Si Mang Lucio ay nasa 50 taong gulang na. Dating hardinero ng pamilya nila Gary. Sa kabila ng kanyang edad, nanatiling matikas ang kanyang tindig at laging may bakas ng paggalang ang bawat salita. Isang mahinang boses na lagit-laging nagtatapos sa opo. Nung una, itinuring ko lang siyang isang tapat na empleyado. Isang anino sa driver's seat. Ngunit habang lumalalim ang katahimikan sa pagitan namin ni Gary, ang mga simpleng kumustahan sa loob ng sasakyan ay unti-unting naging sandigan ko. Sa bawat biyahe, ang rearview mirror na dating daan lamang ng tingin ay naging piping saksi sa unti-unti kong pagbubukas ng loob sa kanya. At sa pagitan ng mga hinto at pag-andar ng traffic, nakatitig ako sa mga mata niyang tila mas nakakakita sa akin kaysa sa sarili kong asawa. Hanggang sa nagsimula ang lahat sa mga piping obserbasyon. Sa bawat pag-upo ko sa backseat, napapansin ko kung paano itama ni Mang Lucio ang aircon tuwing makikita niyang niyayakap ko ang aking sarili sa lamig. Hindi niya itinatanong kung giniginawa ko. Basta't nararamdaman niya ang kailangan ko. Isang gabi, matapos ang isang matinding away namin ni Gary sa telepono,
Sumakay ako sa kotse na namamaga ang mga mata. Inaasahan kong itatanong niya kung anong nangyari. Pero nanatili siyang tahimik. Sa halip, huminto kami sa isang pamilyar na drive-thru. "Ma'am, heto po ang paborito niyong kape. Mainit pa yan." Mahinahon niyang sabi nang hindi tumitingin sa salamin, na tila binibigyan ako ng privacy na umiyak. Nung mga sandaling yon ay doon ko napagtanto na si Gary, binibigyan niya ako ng pera, pero wala naman itong oras sa akin. Samantalang si Mang Lucio, wala mang pera, pero ibinibigay sa akin ang bawat segundo ng kanyang atensyon. Ang pagkakaibang iyon ang unti-unting lumingon sa aking konsensya, hanggang sa tuluyan itong mamanhid. Sa bawat mamahaling alahas na inuuwi ni Gary, mas nararamdaman ko ang bigat ng kadenang naglalayo sa amin. Pero sa bawat simpleng pag-adjust ni Mang Lucio sa upuan ko, o sa bawat pagpansin niya na tila matamlay ang aking mga mata, doon ako unti-unting nabubuo. Isang gabi, habang nakaparada kami sa tapat ng aming bahay, hindi ko agad minuksan ang pinto. Nakatingin lang ako sa malaki naming bahay na tila isang magarang libingan. Maliwanag ang mga ilaw, pero walang buhay sa loob. "Ma'am Cindy, ayaw niyo pa po bang pumasok?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya, hindi sa salamin, kundi lumingon ako ng direkta sa kanyang mga mata. "Mang Lucio, pagod na akong mag-isa sa loob ng bahay na yan." Bulong ko. Hindi siya sumagot ng salita. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay, isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing hindi niya ako hahayaang malunod sa sarili kong lungkot. Sa sandaling yon, ang opo na simbolo ng kanyang paglilingkod ay tuluyang naglaho. Ang nakita ko ay hindi na ang aking driver, kundi ang lalaking handang manatili sa tabi ko habang ang asawa ko ay abala sa pagbuo ng mundong wala naman ako. Naramdaman ko ang gasgas ng kanyang palad sa aking balat. Isang teksturang hindi pamilyar sa aking marangyang mundo. Ngunit ito ang nagparamdam sa akin na ako ay buhay. Sa pagitan ng aming mga hininga, tila huminto ang ikot ng mundo sa labas ng sasakyan. Wala ng EDSA, wala ng mga business meeting, at wala ng Gary na dapat kong paglingkuran bilang isang perpektong asawa. "Mang Lucio," mahina kong tawag. Isang pagsusumamo na hindi ko man lang magawa kay Gary. Sa halip na bumitaw, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko o nakatingin sa kalsada, ay direkta na ngayong nakatitig sa aking kaluluwa. Doon ko nakita ang pagnanasang hinaluan ng matinding paggalang. Isang kombinasyong nakakatunaw. "Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, Cindy." Bulong niya. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ako sa aking pangalan ng walang ma'am. Ang tunog nito ay tila isang bawal na musika na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Hinayaan ko ang sarili kong lamuni ng sandali. Sa dilim ng sasakyang pag-aari ng asawa ko, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard, tinalikuran ko ang lahat ng aking prinsipyo. Isang halik ang somelyo sa aming lihim. Isang halik na lasang kape at pag-aalaga. Malayo sa malamig na halik ng obligasyon na nakasanayan ko. Sa gabing yon, naging malinaw ang lahat. Mas pipiliin ko ang isang lalaking handang huminto para sa akin, kaysa sa isang lalaking laging nagmamadali para sa mundong hindi ko naman kailangan.
Kinabukasan, gumising ako na tila may mabigat na batong nakadagan sa aking dibdib. Ang bawat sulok ng aming kwarto, ang mamahaling kortina, ang malambot na kama at ang litrato namin ni Gary sa ibabaw ng side table ay tila mga saksing pilit akong hinuhusgahan. Pagbaba ko sa dining area, nandoon si Gary. Kakagaling lang niya sa airport. Hindi ko man lang namalayang nakauwi na siya sa kalagitnaan ng gabi. Habang humihigop siya ng kape at seryosong nakatingin sa kanyang iPad, lumapit siya para halikan ako sa pisngi. Isang halik na dati ay sapat na, pero ngayon ay tila nanunuya na sa aking balat. Good morning, Han. Did you sleep well? Sabi ni Mang Lucio, medyo late na raw kayong nakauwi kagabi dahil ba sa dami ng trabaho? Sabi ni Gary nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang emails. Oo. Marami kong tinapos eh. Maikli kong sagot. Ang boses ko ay nanginginig, pero abala si Gary sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Good. Nga pala, Han, mamaya, pwede ba tayong mag-dinner sa paborito nating restaurant? Namiss ko kasi bigla yung pagkain nila dun eh. Masiglang wika ni Gary. Sandali akong napatigil. Sa isang iglap, tila may munting liwanag na sumilip sa puso ko. Akala ko pa naman ay ako ang namiss niya. Akala ko ay ang presensya ko ang hinahanap-hanap niya matapos ang mahabang biyahe. Pero sa huling bahagi ng kanyang pangungusap, gumuho ang lahat. Ang pagkain at hindi ako ang dahilan ng kanyang pananabik. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Pagaman sa loob ko ay may laso ng pagkadismaya. Sige, titingnan ko. Maikli kong tugon. Tipid at malamig dahil wala na akong enerhiyang magpanggap na natutuwa. Lumabas si Gary ng bahay na tila walang napansin. Pitpit ang kanyang briefcase at ang kanyang mundong puno ng ambisyon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Yakap ang sarili ko. Doon ko mas naramdaman ang lamig ng aming relasyon. Isang pagsasama na ang tanging nagbubuklod na lamang ay ang mga paboritong kainan at ang imahe ng isang masayang pamilya sa harap ng ibang tao. Paglabas ko ng pinto, naroon si Mang Lucio. Nakasandal siya sa tabi ng kotse. At nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko na kailangang magsalita. Nakita niya ang bakas ng luhang pinigil ko sa harap ni Gary. Nakita niya ang pagod sa aking muka na hindi man lang napansin ng sarili kong asawa. Nilalayan niya ako pagsakay, at bago niya isara ang pinto, bahagya siyang yumuko para bumulong. Ma'am, kung ayaw niyo pong mag-dinner doon, kahit saan niyo po gustong pumunta, ihahatid ko kayo. Kahit sa dulo pa ng mundo, basta makahinga lang kayo. Pagbibiro naman sa akin ni Mang Lucio, na ikinangiti ko rin naman. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay namin ang kalsada, hindi ko mapigilang isipin, bakit ang lalaking binabayaran lang para magmaneho ang mas nakakaintindi sa gutom ng puso ko, kaysa sa lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay. Dumating ang gabi ng dinner. Nakaupo ako sa tapat ni Gary sa loob ng isang marangyang restaurant. Napapaligiran ng mga kristal na baso at malambot na musika. Pero kahit gaano kasarap ang pagkaing nasa harap namin, tila buhangin ang lasa nito sa aking bibig. Habang abala si Gary sa pagkukwento tungkol sa mga bagong investment at stock market, pasulyap-sulyap ako sa labas ng malaking glass window. Doon, sa madilim na parking lot, natatanaw ko ang pamilyar na anino ng aming sasakyan.
Alam kong nandoon si Mang Lucio. Naghihintay sa lamig. Mag-isang kumakain ng baon niyang tinapay, habang tapat na binabantayan ang paglabas namin. Han, nakikinig ka ba? Untag ni Gary, bahagyang kumunot ang noo. Sabi ko, baka kailangan na nating palitan ng sasakyan. Masyado nang luma yung ginagamit mo. Bibilhan kita ng mas bago, yung mas mabilis. Napatingin ako sa kanya. At sa loob-loob ko ay gusto kong isigaw na hindi bilis ang kailangan ko, kundi ang paghinto. Wag na, Han. Okay pa naman yung sinasakyan ko. At saka, sanay na ako kay Mang Lucio. Halos pabulong kong sagot. Mang Lucio na naman? He's just a driver, Cindy. Madaling humanap ng kapalit kung sakaling gusto mo ng mas bata o mas bihasa. Baliwala niyang sabi sabay tungga ng wine. Parang may humiwa sa puso ko sa pagiging kaswal niya. Just a driver. Hindi niya alam na ang driver na yon ang tanging nakakaalam ng pangungulila ko sa kanya. Ang driver na yon ang nakikinig sa mga pangarap kong matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ng dinner, lumabas kami ng restaurant. Sinalubong kami ni Lucio. Mabilis na pinagbuksan kami ng pinto. Sa sandaling nag-abot ang aming mga tingin, habang inaalalayan niya ako, naramdaman ko ang higpit ng kapit niya sa aking siko. Isang tahimik na pagtatanong kung ayos lang ba ako. Pag-uwi sa bahay, agad na dumiretso si Gary sa kanyang study room para magtrabaho uli. Naiwan ako mag-isa sa dilim ng sala. Hindi ako nakatiis. Lumabas ako sa garahe. Doon sa kinaroroonan ng sasakyan na nililinis pa ni Mang Lucio bago siya magpahinga. Mang Lucio, mahina akong tawag. Halos bulong na lang iyon dahil natatakot akong mabasag ang katahimikan ng gabi. O baka masapol ng pandinig ni Gary na nasa itaas lang ng bahay. Tumigil siya sa pagpupunas ng windshield at dahang-dahang lumingon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng garahe, kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Pero nang magtagpo ang aming paningin, agad iyong napalitan ng isang malalim na pagsuyo. Bakit po, Ma'am Cindy? May kailangan po ba kayo? Tanong niya, pero sa pagkakataong ito ay hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo. Tila ba tinitimbang kung hanggang saan lang ang distansyang ititira para sa aming dalawa. Salamat ha, sabi ko habang dahang-dahang lumalapit sa kanya hanggang sa maamoy ko na ang pamilyar niyang bango. Isang halo-halong amoy ng kape, sabon at init ng kalsada. Salamat sa paghihintay. Hindi lang doon sa parking lot, kundi sa paghihintay sa akin sa tuwing nawawala ako sa sarili ko. Sa isang iglap, binitawan niya ang basahang hawak niya. Hindi na siya nakatiis. Hinila niya ako sa anino ng sasakyan. Doon sa bahaging hindi abot ng CCTV at hindi matatanaw mula sa bintana ng study room ni Gary. Ma'am Cindy, bulong niya habang ang kanyang mga kamay ay dahang-dahang humahaplo sa aking mukha. Kahit gaano po katagal, maghihintay ako. Dahil sa bawat oras na nakatalikod siya, ako ang bubuo sa mga piraso niyo na itinatapon niya. Inayaan ko ang aking sarili na isandal sa malamig na katawan ng kotse, habang ang init ng kanyang katawan ay bumabalot sa lamig. Doon, sa dilim ng garahe, tila ang mundo namin ni Gary ay naging isang malabong alaala na lamang. Ang bawat haplos ni Mang Lucio ay isang tahimik na pag-aaklas laban sa malamig na mansyong tinitirhan ko. Sa mga sandaling yon, ang tanging realidad na kinikilala ko ay ang
ang mga kamay ni Mang Lucio na bumabaybay sa aking katawan. Mga kamay na kahit magaspang ay mas banayad bang humawak kaysa sa mga salita ni Gary. Dahan-dahan niyang inalis ang suot kong blazer. Ang bawat butones na bumubukas ay tila paglaya mula sa mga responsibilidad na sumasakal sa akin. Naipikit ko ang aking mga mata nang maramdaman ko ang lamig ng gabi na humahalik sa aking balat. Ngunit agad itong napawi ng init ng kanyang hininga sa aking leeg. "Ma'am Cindy," bulong niya. Ang boses ay paos at puno ng pagsusumamo. "Baka pagsisihan niyo to," anya pa niya. "Huwag mong sabihin yan." Tukon ko habang isinusubsob ang aking mukha sa kanyang balikat. "Ngayon lang ako hindi nagsisisi sa buong buhay ko." Wika ko sa kanya na halos sumabog na ang init na tila nanunuot sa bawat himaymay ng aking pagkatao. May katagalan na rin kasi mula nang huling iparamdam sa akin ni Gary ang pagiging isang ganap na babae. Sa piling ng asawa ko, ang aming pagsasama ay naging mechanical. Isang obligasyong kailangang tapusin. Isang ritual na walang kaluluwa. Kay Gary, ako ay isang trophy na kailangang ingatan. Pero kay Mang Lucio, ako ay isang apoy na kailangang panatalihing nagbabaga. Sa bawat haplos ni Mang Lucio, tila binubura niya ang mga taon ng pangungulila ko. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagmamanibela sa mahahabang biyahe ay alam ang bawat liko at kurbada ng aking damdamin. Hindi siya nagmamadali. Bawat dampi ng kanyang labi sa aking balikat ay tila isang panata na hindi niya ako bibitawan. "Ma'am Cindy," ang muling pagbanggit niya sa pangalan ko ay sapat na para manghina ang aking mga tuhod. Doon, sa loob ng sasakyang naging piping saksi sa aming bawal na ugnayan, hinayaan ko ang lahat. Ang bawat daing at bawat hiningang pinipigilan namin ay naging musika sa gitna ng katahimikan ng garahe. Nawala ang takot, nawala ang pangalan ni Gary, at nawala ang lahat ng marangyang pader na naghihiwalay sa amin. Sa mga sandaling yon, ang tanging mahalaga ay ang lalaking ito na nagbigay sa akin ng higit pa sa kayamanan. Ang pakiramdam na ako ay sapat, na ako ay ninanais, at na ako ay buhay na buhay. Nang dahan-dahan kaming bumitaw sa isa't isa, ang paligid ay tila nagbago ang kulay. Ang dating malamig na garahe ay naging saksi sa isang apoy na hindi na basta-basta mapapatay ng kahit anong ulan. Napasandal ako sa malamig na salamin ng pintana ng kotse. Hinahabol ang aking hininga habang pilit na inaayos ang nagulukong pananamit. Tumingin ako kay Mang Lucio. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng panalo na alam naming dalawa na may kaakibat na kamatayan. "Ma'am Cindy," mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tila ba hindi pa rin makapaniwala sa init na namagitan sa aming dalawa. Dahan-dahan siyang lumayo ng bahagya. Sapat lang para makita ang aking mga mata. Pero nanatiling nakahawak ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Tila natatakot na sa sandaling bitawan niya ako ay maglaho ang lahat ng nangyari. "Patawarin niyo po sana ako kung humantong tayo sa ganito," dagdag niya. At sa pagkakataong ito ay narinig ko ang pait at pagsisisi sa kanyang tono. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong driver niyo lang ako at wala akong karapatang angkinin ng isang tulad niyo. Pero hindi ko na po napigilan ng puso ko."
Yumuko siya. Tila ba nahihiya sa bigat ng kanyang kasalanan sa asawa ko at sa batas ng lipunan. Pero hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Sa halip na magalit, naramdaman ko ang lalong paghila sa akin ng tadhana patungo sa kanya. Naramdaman ko ang lalong paghila sa akin ng tadhana patungo sa kanya. Huwag kang humingi ng tawad, Mang Lucio. Bulong ko habang pinipilit na pakalmahin ang tibok ng aking puso. Hindi mo to kasalanan. Pareho tayong nalunod sa agos na to. At sa totoo lang, ikaw lang ang tanging nagligtas sa akin sa pagkalunod sa lungkot sa loob ng bahay na yan. Tumingala siya sa akin at doon ko nakita ang isang lalaking handang harapin ang anumang bagyo. Basta't alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman. Pero sa likod ng aming mga mata, nandoon ang katotohanang masakit. Ang bawat segundong lumilipas ay paalala na ang mundong ito ay hindi para sa amin. Bago pa man magawang sumagot ni Mang Lucio, ay narinig na namin ang lagutok ng sapatos ni Gary mula sa itaas ng balkonahe. Sa isang kisap mata, naging mabilis ang aming mga galaw. Agad kong inayos ang aking damit, habang si Mang Lucio ay mabilis na lumayo at kinuha ang basahan. Tila ba naglilinis pa rin ang gilid ng sasakyan. Cindy, wala ka pa ba sa kwarto? Sigaw ni Gary. Naroon na siya sa dulo ng hagdanan ng garahe. Nakapantulog na at may hawak na baso ng tubig. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Pilit kong kinalma ang aking hininga bago lumabas mula sa anino ng sasakyan. Narito lang ako, Han. Kinuha ko lang yung naiwan kong charger sa backseat. Pagsisinungaling ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Pero sa dilim, hindi niya nakita ang pamumula ng aking pisngi. Tinignan ni Gary si Mang Lucio ng may halong pagtataka. Mang Lucio, gabi na ya. Magpahinga ka na. Maaga pa ang biyahe niyo bukas. Opo, sir. Patapos na po. Sagot ni Mang Lucio. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang dating opo na tila isang pader na muling itinayo sa pagitan naming dalawa. Pag-akyat ko sa kwarto, agad akong dumiretso sa banyo. Isinandal ko ang aking likod sa pinto at nakapikit. Ang amoy ni Mang Lucio, ang amoy ng kanyang balat at ang init ng kanyang mga haplos ay tila nakaukit pa rin sa bawat bahagi ng katawan ko. Tumingin ako sa salamin at hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Maya-maya, naramdaman ko ang mga kamay ni Gary sa aking balikat. Han, are you okay? Mukha kang balisa. Tanong niya habang tinititigan ang refleksyon ko. Okay lang ako, Han. Pagod lang siguro sa dinner natin kanina. Pilit kong sagot. Hinawakan niya ang aking leeg. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Malayo sa init na iniwan ni Mang Lucio. Ilang minuto lang ang nakararaan. Sige na, magpahinga na tayo. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na formal, tuyo at walang buhay. Humiga siya at ilang sandali lang ay narinig ko na ang kanyang mahimbing na paghinga. Samantalang ako, nanatiling dilat ang mga mata. Nakatitig sa kisame ng aming kwarto na tila ba isang bilangguan na gawa sa ginto. Ramdam ko ang bawat kintig ng puso ko. At sa bawat segundo, ang lamig ng aircon sa kwarto ay tila nanuot sa aking buto. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata. Pero ang bumabalot sa aking balat ay hindi ang lambot ng mamahaling kumot, kundi ang gasgas ng mga palad ni Mang Lucio.
Kinabukasan, kinausap ako ni Mang Lucio tungkol sa nangyari sa aming iyon. Iba ang timpla ng boses niya. Hindi ito ang boses ng isang driver na nagtatanong kung saan ang destinasyon. Ito ang boses ng lalaking kasama ko kagabi sa dilim ng garahe. Pag-andar ng sasakyan, hindi niya binuksan ang radyo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng aking puso. Huminto siya sa isang gilid ng kalsada na malayo sa mata ng mga kakilala. Tumingin siya sa rearview mirror at doon nagtagpo ang aming mga mata. Ma'am Cindy, tungkol sa nangyari kagabi. Panimula niya, sabay buntong hininga. Hindi ako nakatulog. Alam kong mali yun. Alam kong kasalanan to sa taong nagpapasahod sa akin at nagtitiwala sa akin. Pero ma'am, hindi ko kayang bawiin ang bawat haplos at bawat salitang binitiwan ko. Napatitig ako sa labas ng bintana. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang Lucio, alam nating dalawa na walang patutunguhan to. Alam ko po, sagot niya at narinig ko ang pait sa kanyang boses. Pero hindi ko rin kayang magpanggap na wala lang yon. Ma'am, nakita ko kayong umiyak ng tahimik sa likod ng sasakyan ito ng maraming beses. Nakita ko kung paano kayo baliwalain ni Sir Gary. Kagabi lang kita nakitang huminga ng totoo. Lumingon siya sa akin at sa pagkakataong iyon, wala nang ma'am sa kanyang mga mata. Ayokong maging dahilan ng gulo sa buhay niyo. Kung sasabihin niyo pong kalimutan ko ang lahat, gagawin ko. Kung gusto niyo pong umalis na ako at hindi na magpakita, susunod ako. Pero wag niyo po sanang isipin na kinalimutan ko ang distansya nating dalawa dahil lang sa pagnanasa. Ginawa ko yon dahil mahal ko na kayo. Matagal na. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang pait ng humahalo sa hangin sa loob ng sasakyan. Doon ko napagtanto na ang aming ugnayan ay parang biyahe lang sa kalsada. May simula, may hangganan, at hindi pwedeng habang buhay na nakaparada sa dilim. Alam ko yon, Mang Lucio. Tugon ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Kagabi, yun na ang una at huling beses. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil hindi ko kayang panindigan ng mundong itatayo natin sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Tumango siya. Isang mabigat na tango na tila ba may dinalang pasanin ang buong pagkatao niya. Magbibitiw na po ako sa trabaho pagkatapos yung pumasok ngayon. Mas mabuti nang lumayo ako habang kaya ko pang tingnan ang sarili ko sa salamin. Salamat po. Salamat sa pagpaparamdam sa akin na kahit sa loob ng ilang oras, naging akin ang isang bituing katulad nyo. Imbitaba niya ako sa harap ng aming opisina. Sa huling pagkakataon, pinagbuksan niya ako ng pinto. Walang sulyap na nagtagal. Walang kamay na humawak. Ang formal na salamat ma'am ang naging huling tuldok sa aming kwento. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maglaho ito sa daloy ng trapiko. Doon ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Babalik ako sa bahay na ginto, sa asawang abala sa trabaho at sa buhay na komportable pero walang kaluluwa. Tinapos namin ang lahat, hindi dahil nawala ang pag-ibig, kundi dahil mas pinili naming manatiling estranghero kaysa maging mga anino ng sarili naming pagkakamali. Ang aming kwento ay mananatiling isang lihim na nakabaon sa backseat ng sasakyang yun. Isang biyaheng hinding-hindi na muling mauulit at isang destinasyong hinding-hindi na namin mararating.